Hello po, good morning mga ka-solar. So, meron pong nagtanong sa isa sa ating I don't know if is a subscriber or nagtanong lang. Kasi ang tanong niya kung bakit 100 amps ang nakalagay dito sa ating setup na white kite cell na 24 volts. So, explain ko sa iyo, sir. Kaya 100 lamang ang nilagay ko diyan kasi ang aking load ay hindi naman masyadong mataas. So ngayon ay 11.3 amps ang hinuhugot sa ating battery. Ang load ko lamang ay 235. Ang inverter ko ay 1 kilowatt lamang. Kasi bakit 1 kilowatt? Kasi nakaano lang talaga yan sa load ko. Load na rep, na inverter, PC, electric fan, and TV. Yun lang ang mga load niyan. Yung inductive load ko ay nakahiwalay. So wala pang setup yun. Pinakamataas na hatak lang ng ano ko ng battery niyan ay ang 36 kapag umaandar yung aking yung aking washing machine na dalawa, yung matic at manual. So tapos nakasabay yung computer, umaabot siya ng 36 amps. So kaya 100 amps lamang ang aking inilagay dyan. Yung aking discharge and charge na 100 amps na BMS Dali. So yun lang po, sir. Kaya 100 amps lang ang ilagay ko. Yung binabanggit nyo na yung amps niya per cell, pag inad mo ay magiging 220. Hindi po ganoon ang computation noon. So ako ay matagal na akong nag-eeksperimento. Sa ngayon ay medyo sawa na ako. Kasi nga sa tagal ko ng pagiging mechatronics, almost 32 years na akong mechatronics. Kaya sa ngayon ay okay na yung mga ganitong setup ko. Ina-aware ko na lamang yung mga nagtatanong kung tama ba yung kanilang gagawin. So kita mo, sir, ay 11.115 amps lang ang hinahatak niya. Sa ngayon ay nasa 8 AM 8 AM. Ang charge ng ating battery ay 26. Ito ang ating load. Ayan. Wala tayong DU. Ayan, wala tayong DU. Wala tayong hinahatak. Actually, hindi nakaano yan. Walang AC in yan. Hanggang sa mamatay siya sa gabi. Hindi na ako nag-AC in. Hindi na ako nag-AC charging. Hinahayaan ko na lang kung ano yung production ng panel at ni white capsule. Minsan inaabot siya na ngayon inaabot siya ng 12 ng gabi, minsan 9, 8, depende sa araw eh. Kung maaraw, okay, inaabot siya ng medyo gabi. Pero pag makulimlim ay mga lang 8, patay na to si white. So yun lang, sir. Kaya 100 amps lang nakalagay dyan. Hindi kasi masyadong mataas ang aking load. Pinakamataas ko nga yung nabanggit ko, 36 amps. Yun na yung pinakamataas ko, 700 watts pumapalo yun yung aking load. So kaya 100 amps lang yan. Kasi hindi naman lalagpas sa 100 amps yung aking load. Yung hatak niyan, hatak sa battery, hindi lalagpas. Hindi pa nga nangyari yung 40 amps, never pang nangyari yon. So lalo na ngayon, kita nyo naman 6.8 amps lang yung hinuhugot sa ating battery. So ngayon ay medyo maganda ang araw, hindi naman kasikatan, may sikat lang. Kaya medyo maganda yung ating karga. Actually, hindi pa nga ako diyan eh, satisfied sa karga niya. Sa bagay 8 AM pa lang naman. So, yun lang, sir. Kung bakit 100 amps lang yung aking nakakabit. Actually, pwede mo namang kabitan niya kahit 150 amps. But
over tortured na yon sa akin. Kumbaga overkill, over ano ba yon, ang tawag sa taong ganun, over protective ganon. Kaya okay na naman yung 100 amps na nakakabit na yan. Kayang kaya na niya yung aking load, na kahit magsabay-sabay yung aking washing machine, computer, TV, electric fan, ilaw, lahat, kahit lahat buksan ko yun, lahat sabay-sabay, nagre-range lang siya ng 800 to 9 siguro. Yun ang pinakamataas nun, na from 36 to 40 amps. Pero hindi pa nangyari po yun, hindi pa naman nangyari na binuksan ko lahat hindi yun. Hindi naman, normal lang capacity ang ginagawa ko. Ano lang yung ginagamit ko, yun lamang ang binibidyo ko. So ngayon actual hugot ng sa battery natin yan 6.7, 160 watts. Ang nakabukas lang sa akin ngayon dyan ay of course yung electric fan ko na apat na electric fan, and then yung aking rep, ilaw, yan lang. So tatanungin nyo kung bakit ganyan lang, kasi nga mahiwaga ang electrical po, mahiwaga, iba yung computation sa actual. Naobserbahan ko na po yan na matagal ng panahon. Huwag po tayong magbe-base sa theory and actual. Pagsamahin mo, much better, but huwag kang magdepend sa theory. Maano ka dyan, magkakamali ka ng malaki kapag lagi kang magdepend sa theory. Mag-theory ka and actual ka, pag anuhin mo kung ano ang diferensya. So ganun po ang ginawa ko dati nung ako'y bata-bata pa na technician. Mahilig ako sa invento, experimental ba ika nga. So yun, 200 AH yan, 24 volts. Yan ang hinuhugot sa ating battery sa ngayon sa ngayon. Kasi nga ay mababa pa naman yung ating load, 161 watts. So patay pa yung computer ko niyan kasi tulog pa yung aking bunso. Yun lang naman ang laging malakas kumain ng kuryente sa akin, yung computer ng anak ko. Pag nagbukas yun, magdamag na yun 24/7, wala nang pahingahan yun. Kasi nga ay cyber security. Okay, so yun lamang sir, pinakita ko sa inyo kung bakit 100 amps lamang. Actually tanong niya lang naman yun, wala naman siyang inaanong kapilospuhan, tatanong lang. So sinagot naman natin siya ng maayos. So yun lang sir, yan lang po bakit 100 amps ang nakakabit sa akin. So yun lang, kasi ang load ko mababa lang naman, kaya 100 amps. At alam ko naman na hindi alalagpas sa 100 amps yung aking discharge ng aking battery, kasi nga alam ko naman yung load ko. Matagal ko na napag-aralan po yan, yung aking load. Actually kulang pa nga po yan magdadagdag pa ako ng another 200 AH, kasi nga hindi pa naman siya umaabot ng 24/7. And then additional na dalawa pang 600 watts na panel, magiging 2.4. Kasi dalawang 600, 1.2, hindi niya na po full charge ang aking battery kapag may load. Hindi niya kaya, lalo na pag medyo mataas yung load ko na minsan hanggang 500, hindi niya kaya. So ibig sabihin kulang yung panel. So isipin nyo, dapat sapat na po yun. So yun ang katotohanan, na kulang yung 1.2 kilowatts sa 200 AH na battery. Kung tutuusin nyo, sapat na yan. Pagkukumputin nyo, sapat yan. Pero in actual, kulang, kasi nga yung load. Kayang i-full charge kapag walang load,
Pero bukas na yan. Pero kapag may load, lalo na't mataas yung load, ay hindi po kaya. So yan ang katotohanan ng electrical. Mahiwaga po ang electrical. Mahiwaga. Huwag po tayong magbe-base sa theory lamang. Mag-actual din po tayo. Actual and theory, very good na electrician kapag nagawa mo yan. Kasi sa akin lang ha, sa dami ko na naturuan ng mga engineer na nag-thesis, naturuan ko sila ng nalagpasan nila yung thesis na depend nila, na pagtagumpayan nila. Now, isa na silang mahuhusay na electrician. Mga electrical engineer po yun na mga naturuan natin sa ating mga natawag po sa atin. So ngayon, 6 po yun, 6 sila. I think kung mapapanood nila to ay kumusta po kayo mga sir. Alam ko naman na maganda na mga hanap buhay nyo. Maging tapat lamang kayo sa trabaho. Tapat po, katapatan po ang nais ng Panginoon sa atin ngayon. Hindi yung ating skill, hindi ating talino, kundi katapatan. So by the way, balik tayo sa issue. Ayan po. Bakit 100 ampere hours? Kasi nga ay ang load ko lamang ay ganyan. Pinakamataas na ay 36 amps, 700 watts. So yun lang, pinakamataas na po yun. Kaya 100 amps lang. Ngayon kung hindi naman kasi lalagpas ng ano yan, kasi nga ang inverter ko lang ay 1 kilowatt. Hindi siya lalagpas ng 900 kasi mamamatay na pag nag 901, 999 o 910, automatic namamatay si Samsung. Ano po, namamatay po talaga sa yung tinatawag nating yung torture test na sinasabi. Nasubukan ko na po yan many times na. So yun, maintaining sa 6.8 kasi nga ay mababa pa yung load natin. Okay, yan po. Wala tayong DU hanggang maghapon niya ang DU. Okay, siguro naman po ay nasagot ko na po yung katanungan nyo. Uulitin ko po sa mga ibang nagtatanong ay hindi ko po sinasagot yung mga pilosopong katanungan. Yung lamang pong tamang sagot dahil wala po akong time na makipag-argument sa inyo. Kung may talino man kayo, good, ipagbutihin niyo yan. Sa akin lang ay sama-sama po tayong mag-build ng community ng solar na isang tapat na mga solarista. Yun lamang po at yun po ang ating tulong upang kahit papano ay mabago po natin ang sistema ng ating kapaligiran, ng ating community. Pagigihin po natin, sama-sama po natin ayusin ang community ng solar. Okay po, yun lamang naman po ang ating hadikain. Hindi po tayo nagmamayabang, hindi po tayo nagmamataas. Dahil ang nagbigay po sa atin ito ay ang Diyos na lumikha. Wala po tayong ipagmamalaki sa atin. Even man ako, kahit ako yung matagal ng technician ay mechatronics, hindi ko po pinagmamalaki yan. Ako yung isang lingkod lamang ng Panginoon na ginagampanan ko ang nais niyang ipagawa sa akin. Ang hangad ko lamang ay makatulong sa ating community. Maliban po doon ay wala na po. Ulitin ko po, hindi po ako nagmamayabang. Wala po akong alam. Isinilang ako dito sa mundo na walang alam. Maglalaha ako dito sa mundo na wala akong dala-dala. Yan, namatay na. Namatay si ano. Takas eh. Yun. So, yun lamang sir. Alam ko na marami ka pang karunungan na mararating sir. Kaya yun, sana maging guide mo po ito.
at nasagot ko po sana ang iyong katanungan. Okay? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, and God bless us all.